So, kanina tinuro ko yung basic ng Lightroom Classic. Ngayon naman, papunta na tayo sa intermediate to advanced. Magbibigay ako ng maraming example na photos and then try natin sabayan. So, first one, kapag may ganito tayong photo, makikita natin na maganda na yung shot, yung composition. May leading lines and contrast, okay? I-apply natin yung white wisp. Makikita nyo na dark pa rin siya. So, increase ko na yung exposure. Yan. Makikita natin na parang madilim yun sa face niya. Ito, face niya, parang kulang sa ilaw, no? And then, ito, na-capture natin. May braso, may bunganga dito. Ayan. Tatanggalin natin yan mamaya. Dahil gusto natin paliwanagan yung mukha niya, usually ang gagawin natin is increase natin yung exposure, di ba? Para makuha natin. Okay, so okay na ba siya? Ano ba? Pwede na. Pero yung background natin, nagwa-wash off. So, naaalis yung color contrast doon. Para mag-pop out pa rin yung subject, madilim pa rin yung background, usually, prioritize pa rin natin yung kulay sa background, which is this one. Right? O yan. Pero madilim pa rin yung subject. Ang gagawin natin is pumunta tayo sa masking. Pwede natin gamitin to. Pero ang problema kasi sa ganito, ito pala yung Lightroom newer version. Pag in-increase kasi natin yung exposure, magmumukhang fake. Magmumukhang fake. Parang pinatong lang yung subject sa background. Andyan pa rin yun, no? Ang gagawin natin dito, delete natin to. Itong brush, i-click natin to. Magkakaroon tayo ng bilog. Itong technique na to is giving flares, giving light. Parang nagbibigay ng spotlight sa gilid. And ituturo ko to soon sa lighting technique. Gagawa tayo ng ilaw niya. Tapos increase natin yung exposure. So makikita natin, ito yung parang magiging ilaw niya. So ito yung fill light, ito yung key light. So, itong ilaw na to, na ginawa natin, artificial light sa edit, ilalagay natin siya sa key light. Lalakihan ko siya. Okay, ganyan. And then, kailangan ng feather para gradual lang yung ilaw. As much as possible, malaki. Para madamay lang siya. Okay. Alright. Meron pa tayong problema, which is this one. Gagawin natin is punta tayo dito. Edit info, Adobe Photoshop. Dadalhin natin siya sa Adobe Photoshop. You don't need experience sa Photoshop. Ang kailangan mo lang is AI. Okay? So, malaking tulong na ang AI sa mga beginners. Punta ka lang dito sa Lasso Tools, left click, tapos i-highlight mo lang, i-left click mo lang, hold, and maggagawa tayo ng circle. Ma-addis itong mga to. And then, shift, pindutin mo yung shift, left click ulit, i-highlight natin yung ayaw natin makita. May nakikita tayong bukas na bintana dito. Shift, then left click. Ayan. So, na-select na tong tatlong to. Generative fill lang. Wala kang ilalagay na prompt. Si AI ang baala. Okay. So, makikita nyo, may mga flaws pa. Pwede tayong tumingin dito sa variations. Variation ng AI. Gumawa siya ng marami. I like this one, pero madumi pa rin to. So, shift ulit para gagawa ulit siya ng AI. Papatungan niya yung dati mong photo. No prior experience talaga sa paggamit ng Photoshop dahil may AI na. Basta padali gamit yung AI. Okay. Pag okay ka na sa photo na to, Control S mo lang. Save mo lang siya. Hindi ka mag-export dito sa Photoshop. And may kita mo na yung result dito. Pero, ayun lang, kapag may gusto ko pang kulayan, ibahin yung kulay, hindi mo na siya magagawa kasi JPEG na siya. JPEG na siya sa Lightroom. So, kailangan final na yung edit mo and last na lang yung Photoshop. Okay, dito naman tayo sa next photo. Ang mahalagang rules lang pina-follow natin sa kanina is be realistic with your masking. Okay, next one. Makikita natin na makalat. Maraming tao. Okay, merong nakapatong dito sa kalsada. Pero ang ganda na ng composition. Di ba? Ang ganda pa ng pag-post ng model. So, white wisp ulit. Okay, okay na agad tayo. Kung gagawa tayo ng modification, pwede. Tisin natin. Okay, pwede. Or dagdagan natin yung temperature. Maganda na yung
maganda rin contrast sa background, di ba? Pero yung subject is medyo madilim. So, pwede natin gawin ng paraan, select yung subject, try natin kung hindi masyadong less exposure lang, subtle lang, para at least mag-pop out yung subject. Okay. May kita natin, 0.10 lang yung nilagyan natin. Ito ang gagandahan sa preset. Ilang clicks lang, ang ganda na agad ng result. Para pagandahin pa natin, okay na tayo actually dito. Ilagay lang natin sa Photoshop para linisan lang natin yung background. Punta ulit dito sa Lasso Tools, Shift, alisin mo yung mga tao dito. Ayan. Kailangan mag-meet yung ends. Shift ulit. Ayan. Kasi maganda na yung shots mo pero magulo yung background mo. Hindi magulo yung photos pa rin. Marami kasing nanonood sa amin nito. Pero respectful naman sila kasi nandito lang sila sa gilid. Wala sila sa likod niya mismo. Okay. No prior experience. Generative fill. Wala kang ilalagay ng prompt. Generate na. Oy! Nakita nyo? May motion blur pa. Kung hindi kayo okay sa generate niyang AI, generate ulit kayo para gawa ulit siya ng bago. Feeling ko okay na to. Okay? Kung okay na tayo dito, Control S. Kapag na-save na, nandito na siya sa mahitin natin ito. Okay. Kapag gusto naman natin i-export, right-click, export. Punta ka dito sa export. And then, kung gusto mo ng magandang resolution, full resolution for social media, ito lang usually ang ginagamit ko. So, Adobe RGB, 100%. Kung mataas yung file ng 100, pwede mo siyang ibaba up to 80 or 90. Makikita mo, hindi pa rin ganun na-apektuhan yung quality, pero mababa yung file, which is helpful kapag nag-upload ka na may limited files. Okay. Pero sa akin, gusto ko ng 100% kasi ilalagay ko pa siya sa Premiere Pro. So, kailangan high quality pa rin. Ito yung export setting ko, JPEG, quality. Wala akong i-click dito. Wala akong i-click rin dito. Okay na yan. Pag in-upload mo sa social media, yung social media na bahalang mag-compress. Pero kapag kinompress mo na kasi dito, tapos in-upload mo sa social media, makakompress ulit. So, mas magandang pinakamalaking quality na. This masterclass is brought to you by me. Marami akong nasubukang mga preset hindi talaga siya maganda. Yung skin tone ng fake hindi talaga pumapasok yung kulay. Mukhang pinatong lang. May nagsabi pa dati yung mga photos parang kuha lang daw sa phone. Then, na-realize ko, ang pagkakaiba ng kuha sa phone at saka sa camera is the color and contrast. Kaya naman for the past months, I've developed my own presets na cater talaga doon sa color and contrast. Storytelling, mahalaga yon para ma-differentiate natin yung gawa natin sa kuha lang sa phone. Meron tayong Cinemood. This works if you are aiming for a moody portrait. It's more of a vintage, classic film style. Maganda talaga to if meron kang teal and orange, red or blue shades in your subject or background. Kasi nagpa-pop out talaga yung colors. White Wisp. This preset lightens the skin. It hides the imperfection. Faded ang foreground and background. This works also if you want to achieve soft photos without removing the colors. Talagang maganda yung pag-lighten up ng face pag ito yung ginawa mong preset. Street style. I've used this preset sa weddings, events, studio shoots. This work if gusto mo makuha yung sharpness and color contrast. Maganda to sa greens and white background. But make sure well lit talaga ang subject mo para makuha yung contrast. Itong tatlong preset na to, ito lang yung usually na ginagamit ko sa paggawa ng content at saka sa client works. Early birds from February to March get a 60% discount. Available na siya. Get yours down below in the video. So, right here, meron tayong photo dito. Raw photo ulit. Yung shot, okay. Diba? Maganda naman. May backlight well lit, tapos green. Pero makikita natin yung problema dito. May basura, may kumain dito. So, tatanggalin natin yan. Kukulayin natin to. And kailangan, ang ni-request ng client ko dito is dapat parang vintage green. Yan. So, achieve natin. Gagamit tayo ng street style or
Actually, meron na akong vintage kasi na-develop ko na siya during shooting this. Ayan, lower lang natin exposure. Ayan. Before, after. So, balik tayo kanina sa RAW. Maglalagay lang tayo ng preset agad. Okay na yung kulay niya, green, okay, pero gusto pa natin ng mas pagandahin. Isang nakakatulong dito is para ma-achieve natin yung mga film, i-fade natin yung highlights. Makita natin yung highlights dito sa sky. Nagpa-fade siya. Make sure na na-click itong mga to. Para steady lang siya. Ito naman, fini-fade niya yung shadows. So, yun, nakita nyo? Na-fade na yung shadows. Pero parang may kulang, di ba? So, gagawa tayo ng adjustment. Pwede natin i-adjust dito. Ayan. Kita nyo? Malakas agad yung pag-iiba ng kulay niya. Lagyan natin ng vignette para dark. Then, lagyan lang natin green. Size, ginagawa kong 0 para sharp pa rin yung image. Pag tinaasan mo kasi yung size, makikita magwa-blur na siya. Possible to kapag may ganitong storytelling kang gagawin. Pero para safe, sharp pa rin siya pero may green. Gusto ko ng dreamy shots. Ginagawa ko is binababaan ko yung clarity, negative. Makikita kasi natin, pag ni-negative natin yan, makikita natin. Observe natin habang binababaan natin yung screen. Nakikita natin nag-soft yung image. Ika-crop na lang natin. Crop na natin. Okay, dito. Tanggalin pa natin tong basurahan. Isang problema rin is, andito na yung tsinelas niya. Kulang ng leg space. Okay na tayo sa kulay. Next na tayo sa Photoshop. Gagawin natin para magkaroon sila ng leg space dito is punta ka naman sa crop. Click mo itong nasa baba. Focus ng crop natin. Left click. Pindutin mo yung shift para same pa rin yung size. Bababa ka. Pag hindi mo kasi clinic yung shift, ito lang yung gagalaw. Hindi madadamay yung sa width niya. Okay? Madadamay lahat. I think okay na tayo dyan. And then, generate mo lang. Si AI na mabahala mag-fill up yung white border. Ayan. Nakita natin. Tanggalin na lang natin yung basurahan dito using the lasso tool. Save na natin. Punta na tayo sa Lightroom. Ito yung before. And this is the after. Mag-apply ulit tayo ng preset. Focus tayo sa kulay ng background. And then sa skin tone ng subject. I think okay na ako dito. So, paano natin i-enhance? Dahil magpo-focus tayo sa color contrast ng background, kailangan well-lit din yung subject. Of course, pag in-increase mo ito, makuha mo yung gusto mong ilaw sa subject, pero lumiwanag naman yung background. Gusto natin ma-maintain yung ganito. Ang ganda. Kasi meron tayong mga patterns sa ilaw. So, ang gusto ulit ni client, maging cinematic ang photo niya. Iano ko yung point curve para maging well-lit ang subject. Gagawa lang tayo ng brush. Nakikita natin, ito yung spotlight niya. So, ilawan natin. Ilawan natin to para hindi lang yung face nailawan. Increase the exposure. Pag ito kasi inilawan natin yung shadows dito, pag bumukhang fake, kailangan ang i-mask natin yung may ilaw na. Well, na-maintain natin yung kulay, well-exposed din yung subject. So, this is the before and this is the after. Mga ganitong storytelling, no? Magamit tayo ng cine mood. Mga nagbibigay talaga ng mood. Darken natin. Okay? Maganda na tayong kulay. Okay? Maganda na yung kulay. Ito yung before, ito yung after. Pero gusto natin mag-focus yung tao dito sa ginagawa ni ate. So, lagyan natin ng brush, yung size, feather. Okay? And then, lagyan lang natin ng exposure. Kung madilim pa, paliwanagan natin to. Subtle lang. Andun yung kulay, pero lumiwanag yung main subject natin. Yan, nag-pop out yung main subject, which is the gong. Remember, at first, hindi mo agad siya makukuha. But ang kailangan mo talaga dito is consistency. Improve 1% a day,
kahit 1% lang. For 365 days, makikita mo, nag-improve ka ng 365%. For the next 2 years, 720%. So, never stop improving. Hopefully, itong buong masterclass na to, nag-improve ka at least 10%. I-apply mo yung mga sinasabi ko sa inyo and mag-i-improve ka ng 20%. Consistent lang and I know ma-achieve mo yung ganitong edit. See you next time.